Isang pangalan. Isabel Santiago de Villa. Ang pangalang iyon ang tanging nakikita ni Liana sa kumikinang na screen ng cellphone. Nakatitig siya sa isang litrato. Isang magarbong event, isang lalaking nakasuot ng perpektong tuksedo na pamilyar sa kanya. Si Marco. Ang kanyang Marco. At sa tabi nito, isang babae na hindi niya kilala. Nakapatong ang kamay ni Marco sa baywang ng babae, at sa daliri nilang dalawa, kumikinang ang dalawang magkatugmang singsing. Mga singsing sa kasal. Naramdaman ni Liana ang biglaang panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang buong katawan. Huminto ang mundo. Nawala ang inday ng mga taong bumabati sa kanya sa backstage, ang tunog ng masayang tugtugin, ang lahat. Tanging ang pangalang iyon na lang ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isabel Santiago de Villa. Ilang oras lang ang nakalipas, ibang-iba ang tibok ng puso niya. Puno iyon ng pag-asa. Puno ng kilig. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang kondo, pinagmamasdan ang suot niyang emerald green na gown. Perpekto ang bagsak nito sa kanyang katawan, isang disenyo na nagpapahiwatig ng karangyaan at sining, dalawang bagay na mahalaga sa kanya. Liana, bilisan mo na riyan. Malalate na tayo, sigaw ng best friend niyang si Andy mula sa sala. Napangiti si Liana. Sandali na lang. Kinakabahan ako, Andy. Pumasok si Andy sa kwarto, isang ngiting mapanukso ang nasa labi. Kinakabahan? Saan? Sa pagtanggap mo ng award o sa kung anong kasunod noon? Namula ang pisngi ni Liana. Alam na alam ni Andy kung ano ang nasa isip niya. 3 taon. 3 taon na sila ni Marco. At sa nakalipas na mga buwan, nararamdaman na niya. Ang paraan ng pagtitig ni Marco sa kanya, ang mga bulong nito tungkol sa kinabukasan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Sinabi niya, I'll be there, Liana. I wouldn't miss it for the world, bulong ni Liana, habang hinahaplos ang tela ng kanyang bestida. Ngayong gabi ang Interior Designer of the Year Awards Night. Ito ang pinakamalaking gabi ng kanyang karera. At may kutob siya, isang malakas na kutob, na ito rin ang gabi na luluhod si Marco sa harap niya. Halos ma-imagine na niya ang maliit na kahon sa bulsa ng tuksedo nito. Hinawakan ni Andy ang kanyang mga balikat. This is your night, Le. 2 pangarap sa isang gabi. Ang tropeo at ang singsing. Sino nang mag-aakala? Niyakap niya ang kaibigan. Sana nga. Pagdating nila sa grand ballroom ng hotel, sinalubong sila ng mga ilaw ng kamera at mga pamilyar na mukha sa industriya. Hinanap agad ng mga mata ni Liana si Marco, pero ang nakita lang niya ay ang bakanteng upuan sa tabi ng upuan niya sa table ng mga nominado. Baka na traffic lang, bulong ni Andy, sinusubukang pakalmahin siya. Tumango si Liana, pilit na ngumingiti. See you si Marco. Baka may bigla ang emergency sa company. May intindihan niya. Darating siya. Nangako siya. Nang tawagin ang pangalan niya bilang panalo, para siyang lumutang paakyat sa entablado. Ang palakpakan ng mga tao ay parang musika sa kanyang pandinig. Hawak ang mabigat at malamig na tropeo, nagsimula siyang magsalita. Ang puso niya ay pinaghalong pasasalamat at kaunting pagkadismaya dahil wala pa rin si Marco. Maraming salamat po sa parangal na ito, simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sa aking pamilya, sa aking mga kliyente na nagtiwala sa aking kakayahan at sa iyo, Andy, na higit pa sa isang kaibigan. Huminga siya ng malalim at hinayaan ang kanyang puso na magsalita. At sa inspirasyon ko. Sa lalaking nagturo sa akin na ang pinakamagandang disenyo sa mundo ay ang buhay na binuo ng may pagmamahal. Tumingin siya sa bakanteng upuan. Para sa iyo ito. Para sa ating kinabukasan. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Bumaba siya ng entablado na may ngiti sa labi, pero may kaunting kirot sa puso. At doon, sa backstage, habang abala siya sa pagtanggap ng mga pagbati, lumapit si Andy. Pero iba ang itsura nito. Walang ngiti. Puno ng pag-aalala. Liana, mahina nitong sabi. May kailangan kang makita. Kinuha ni Liana ang cellphone mula sa kamay ni Andy, nagtataka. At iyon na. Ang simula ng pagguho ng kanyang mundo. Isang article mula sa isang sikat na society blog. Ang headline, Power Couple Marco de Villa and Wife Isabel Santiago de Villa grace the annual charity gala. Asawa. Wife. Ang charity gala. Ito pala ang emergency niya.
Baka kamukha lang, hirap na sabi ni Liana, nanginginig ang mga daliri habang sinusubukang i-zoom in ang litrato. Pero hindi. Si Marco iyon. Ang kanyang Marco. At ang mga singsing napakalinaw ng mga singsing. Nabitawan niya ang cellphone. Mabuti na lang at nasalo ito ni Andy. Pero ang tropeo, ang simbolo ng kanyang tagumpay, hindi na. Blag. Sumabog sa sahig ang tropeo, ang mga basag na piraso nito ay kumalat na parang mga bituin na wala ng ningning. Natigilan ang lahat ng tao sa paligid niya. Ngunit wala nang marinig si Liana. Ang tanging naririnig niya ay ang pagsabog ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumingin kay Andy, ang mga mata niya ay nagsisimula ng manlabo dahil sa mga luhang namumuo. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, isang pabulong na puno ng sakit at pagkalito na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Sino si Isabel Santiago de Villa? Hindi alam ni Liana kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa hotel hanggang sa kanyang kondo ay isang malabong alaala, isang tahimik na paglalakbay na tanging si Andy lang ang gumagabay. Nakaupo siya sa passenger seat, hawak pa rin ang isang basag na piraso ng kanyang tropeo. Ang matalim na gilid nito ay bumaon sa kanyang palad, pero hindi niya naramdaman ang sakit. Wala nang masasakit pa sa nakita niya kanina. Wala nang masasakit pa sa pangalang paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Isabel Santiago de Villa. Pagpasok nila sa kanyang apartment, ang katahimikan ay mas lalong naging nakakabingi. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng alaala ni Marco. Ang sofa kung saan sila madalas manood ng pelikula. Ang kusina kung saan pinagluluto niya ito ng paborito nitong adobo. Ang pader na puno ng mga sketch na ginawa niya na laging pinupuri nito. At sa side table, ang pinakamasakit sa lahat. Isang silver na picture frame. Sa litrato, magkayakap sila sa isang beach sa Batangas, ang paglubog ng araw ay nagsisilbing background nila. Pareho silang nakangiti, mga ngiting abot-tenga, mga ngiting walang bahid ng anumang kasinungalingan. Liana ni. Nagsimulang magsalita si Andy, puno ng pag-aalala ang boses. Pero hindi na nakinig si Liana. Dahan-dahan niyang kinuha ang picture frame. Ang dati masayang alaala, ngayon ay isa ng simbolo ng panloloko. Isang patunay ng 3 taon na pinaniwalaan niyang totoo. Pinakatitigan niya ang mukha ni Marco sa litrato. Ang mga matang iyon na nangangako ng habang buhay. Ang ngiting iyon na nagsasabing siya lang ang mahal nito. Kasinungalingan. Ang salitang iyon ay sumabog sa kanyang isipan. At kasabay noon, ibinato niya ang picture frame sa pader. Crash! Nabasag ang salamin sa libo-libong piraso, kasabay ng pagbasag ng kanyang puso sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon. Napasigaw siya, isang sigaw na naglalaman ng lahat ng sakit, galit, at pagkadurog na nararamdaman niya. Paano niya nagawa sa akin to, Andy? Humagulgol siya, napaluhod sa sahig. Paano? Niyakap siya ni Andy, hinahayaan lang siyang ilabas ang lahat. Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ang sunod-sunod at desperadong tunog ng doorbell ay pumutol sa kanilang sandali. Pareho silang natigilan. Alam nila kung sino yon. Tumayo si Liana, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang pighati sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy ng galit. Naglakad siya papunta sa pinto. Liana, huwag, pigil ni Andy. Huwag mo na siyang harapin ngayon. Hindi, Andy. Kailangan niya itong makita, matigas na sabi ni Liana. Kailangan niyang makita kung ano ang sinira niya. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa labas si Marco. Gusot ang kanyang tuksedo, ang buhok niya ay bahagyang magulo, at ang mga mata niya ay puno ng pagmamakaawa. Wala na ang si na mayabang at perpekto. Ang nasa harap niya ay isang lalaking mukhang nawawasak din. Liana, please mag-usap tayo, pakiusap nito, susubok sanang hawakan ang kanyang braso. Pero mabilis na umatras si Liana. Huwag mo kong hawakan. Ang lamig ng kanyang boses ay parang yelo na tumusok sa puso ni Marco. Let me explain. Hindi yon ang iniisip mo, desperado niyang sabi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liana. Hindi ang iniisip ko. Ano ba dapat ang isipin ko, Marco? Na ang lalaking boyfriend ko sa loob ng 3 taon ay may asawa na pala. Na ang lalaking pinangakuan ako ng kinabukasan ay may pamilya na palang binuo sa iba. Liana, it's complicated. Patawarin mo ako, mahal na mahal kita.
Mahal, halos isigaw na ni Liana ang salita. Kung mahal mo ako, bakit mo ako niloko? Bakit? 3 taon, Marco. 3 taon ng buhay ko ang binigay ko sa'yo. At lahat ng iyon, kasinungalingan lang pala. Hindi kasinungalingan ang pagmamahal ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala? Sino si Isabel? Gaano na kayo katagal na kasal? Sumagot ka. Natigilan si Marco. Napayuko. Ang katahimikan niya ang nagsilbing pinakamasakit na sagot. Hindi ko masabi ngayon, halos pabulong niyang sabi. Magpapaliwanag ako sa tamang panahon. Sa tamang panahon? Inulit ni Liana ang mga salita, puno ng pang-uuyam. Wala nang tamang panahon, Marco. Sinira mo na ang lahat. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kinuha ang isang bagay. Ang susi sa apartment ni Marco. Ang susi na binigay nito sa kanya noong first anniversary nila, bilang simbolo na ang bahay nito ay bahay na rin niya. Iniabot niya ito kay Marco, pero nang hindi ito gumalaw, binitiwan niya ito sa sahig. Ting! Ang mahinang tunog ng pagbagsak ng susi sa tiles ay parang isang hatol. Ang huling tunog ng kanilang relasyon. Tiningnan ni Liana si Marco ng diretsyo sa mga mata, ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Tapos na tayo. Isinara niya ang pinto sa mukha nito, hindi na pinakinggan ang mga desperadong katok at pagtawag nito sa kanyang pangalan. Nang mawala na ang mga tunog mula sa labas, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na ng walang tigil. Ang galit ay nawala at ang naiwan na lang ay ang nakakamanhid na sakit. Basag ang tropeo niya. Basag ang mga pangarap niya. Basag ang puso niya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Umalinggaw ang isang ringtone na hindi pamilyar sa kanya. Nag-angat siya ng tingin, ang paningin ay malabo dahil sa mga luha. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono, umaasang pangalan ni Andy ang makikita niya. Pero hindi. Isang pangalan ang nakasulat sa screen. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpadala ng panibagong kilabot sa kanyang buong katawan. Incoming call, Isabel A. de Villa. Nakatitig lang si Liana sa screen ng kanyang cellphone. Ang pangalang Isabel A. de Villa ay tila isang sumpa, kumikinang sa dilim ng kanyang apartment, nagniningning na parang isang multo. Bawat ring ng telepono ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ano ang sasabihin niya? Ano ang gusto nito? Para ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Para ipamukha sa kanya kung gaano siya kahangal. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niyang pinindot ang pulang decline button. Katahimikan. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas malakas, mas nakakabingi kaysa sa pagring ng telepono. Para bang sa pagtanggi niyang sagutin ang tawag, tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Liana E. Lumapit si Andy at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Doon na siya tuluyang bumagsak. Ang lakas na ipinakita niya sa harap ni Marco ay naglaho, at ang natira na lang ay isang babaeng basag na basag ang pagkatao. Yumakap siya kay Andy at humagulgol ng walang tigil, ang bawat hikbi ay puno ng sakit ng 3 taong nasayang. Ang mga sumunod na araw ay isang mahabang bangungot. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog. Nakaupo lang siya sa sofa, nakatitig sa kawalan. Ang dati masigla at maayos niyang apartment ay naging madilim at malungkot, parang isang kuweba na pinagtataguan niya mula sa mundo. Isang hapon, dumating si Andy na may dalang malaking itim na garbage bag, walang salita, nagsimula itong magligpit. Una, ang mga basag na piraso ng picture frame sa sahig. Maingat niya itong pinulot isa-isa. Sumunod, ang mug na may nakasulat na World's Best Sea, isang regalong biro ni Liana para kay Marco. Inilagay ito ni Andy sa loob ng bag. Huwag gi. Mahinang sabi ni Liana nang akmang kukunin ni Andy ang isang paboritong damit ni Marco na naiwan nito sa aparador. Tumingin sa kanya si Andy, ang mga mata ay puno ng pag-unawa ngunit may halong katatagan. Liana, kailangan mong bitawan. Bawat bagay na nandito, lalo ka lang binabaon sa sakit. Hindi mo to deserve. Hindi na umimik si Liana. Hinayaan na lang niya si Andy na punuin ang garbage bag ng mga alaala, mga libro, mga resibo ng kanilang mga date, lahat. Ang bawat bagay na inilalagay sa loob ng bag ay parang isang piraso ng kanyang nakaraan na pilit na tinatanggal.
Nang matapos si Andy, iniwan nito ang bag sa labas ng pinto. Bumalik ito sa tabi ni Liana at iniabot sa kanya ang isang portfolio. Ang kanyang mga disenyo. Ito, sabi ni Andy, ang boses ay malumanay. Ito ang sayo. Hindi niya ito pwedeng kunin. Huwag mong hayaang sirain niya pati ito. Ilang araw na nakapatong lang ang portfolio sa mesa. Hindi niya ito magawang buksan. Ngunit isang gabi, habang hindi siya makatulog, tinitigan niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan at sinimulang tingnan ang mga pahina. Mga sketch ng mga bahay na pinapangarap niyang itayo. Mga plano para sa mga modernong espasyo. Mga disenyong puno ng buhay at kulay. Ito ang mundo niya bago dumating si Marco. Ito ang pagkatao niya. Habang tinitingnan niya ang sarili niyang mga gawa, may naramdaman siyang unti-unting pagbabago sa loob niya. Isang maliit na kislap ng apoy sa gitna ng malamig na abo ng kanyang puso. Ito ang kanyang talento. Ang kanyang passion. At walang sinuman, kahit si Marco, ang makakakuha nito mula sa kanya. Kinabukasan, binuksan niya ang kanyang laptop sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga email. Mga mensahe ng pagbati para sa kanyang award. At mga email mula kay Marco na hindi na niya binuksan at diretsyo niyang binura. Ngunit isang email ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang inquiry para sa isang bagong proyekto. Subject, Design Proposal for Boutique Hotel in Tagaytay. Tagaytay. Malayo sa Makati. Malayo sa lahat ng alaala. Binuksan niya ang email. Ang kliyente, isang matandang ginang na nagngangalang Enria Salcedo, ay nakita raw ang kanyang mga gawa online at humanga sa kanyang panalo. Gusto nitong makipag-meeting sa lalong madaling panahon. Nag-alinlangan si Liana. Hindi pa siya handa. Pero nang maalala niya ang mga salita ni Andy, at ang pakiramdam nang makita niya muli ang kanyang mga disenyo, nagtipa siya ng sagot. Okay. Let's schedule video call. Sa araw ng kanilang meeting, pinilit ni Liana na mag-ayos. Nagsuot siya ng disenteng damit at umupo sa harap ng kanyang laptop. Nang lumitaw ang mukha ni Elrea Salcedo sa screen, isang babaeng may matalas na mga mata ngunit may ngiti, naramdaman ni Liana ang kaba. Congratulations on your award, Ilma Reyes, bati ng ginang. Your work is impressive. Bold but elegant. Thank you, ma'am. It's an honor. I have a property in Tagaytay, patuloy ni Elrea Salcedo. I want to turn it into a boutique hotel. Something unique. Something that will make people forget the city. What is your vision? Huminga ng malalim si Liana. Isinantabi niya ang sakit at paghati. Inisip niya ang malamig na hangin ng Tagaytay, ang tanawin ng bulkan. At nagsimula siyang magsalita, hindi bilang isang babaeng wasak ang puso, kundi bilang isang artist. Isang profesional. I envision a place of healing, Elrea Salcedo. A sanctuary. Bawat kwarto ay may sariling balcony na nakaharap sa lawa. Gagamit tayo ng natural materials, kahoy, bato, mga halamang lokal. The design will not fight with nature, it will embrace it, it will be a place where people can start over. Natigilan si Elrea Salcedo, pinagmamasdan siya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ilma Reyes, the project is yours. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Liana sa kanyang upuan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang isang bagay maliban sa sakit. Naramdaman niya ang pag-asa. Isang linggo ang lumipas, nasa Tagaytay na siya. Nakahanap siya ng isang maliit na apartment na may balcony na may perpektong tanawin ng Taal. Ang hangin ay malamig at malinis. Ang katahimikan ay nakakapanibago. Nakatayo siya sa balcony, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinanood niya ang hamog na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng lawa. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng bagong simula. Dito, malayo sa Makati, kaya niyang buuin muli ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Nagtaka siya. Wala siyang inaasahang bisita. Pagbukas niya, isang delivery man ang may hawak na isang napakalaking basket ng mga bulaklak. Mga puting rosas at lilies ang paborito niya. Napakaganda at napakamahal tingnan. Para po kay Ilma Liana Reyes. Salamat, sabi niya, tinatanggap ang mabigat na basket. Marco. Ito ang unang pumasok sa isip niya.
Paano nalaman ni Marco ang address niya dito? Isinara niya ang pinto at inilapag ang basket sa mesa. Sa gitna ng mga bulaklak, may isang maliit na puting card. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ito. Binuksan niya ang card, umaasang makikita ang pangalan ni Marco, handa na sanang itapon ito agad. Pero walang pangalan. Walang pirma. Isang linya lang ng sulat kamay ang nakasulat sa gitna ng card. Alam ko kung nasaan ka. Ang apat na salitang iyon ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Alam ko kung nasaan ka. Hindi ito galing kay Marco. Ang sulat kamay ay pino at pambabae, masyadong elegante para sa mabilis at abalang pagsulat ng isang si. Siya. Si Isabel. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Liana. Hindi lang pala siya niloko. Minamanmanan din siya. Ang paglipat niya sa Tagaytay, ang kanyang pagtakas, ay walang silbi. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Liana ang mabigat na basket ng mga bulaklak. Dinala niya ito palabas ng kanyang apartment at walang awang inihagis sa basurahan sa labas ng gusali. Ang mga puting rosas, na dati simbolo ng kapurihan, ay mukha ng ayong mga bulaklak para sa isang patay. Pagbalik sa loob, isinara niya ang pinto at ikinandado. Napasandal siya rito, at huminga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Hindi na ako magpapatakot, bulong niya sa sarili, sa katahimikan ng kanyang apartment. Hindi na. Kinabukasan, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa trabaho. Ang construction site ng Boutique Hotel ang naging kanlungan niya. Ang ingay ng mga martilyo at lagari ay naging musika sa kanyang pandinig, nilulunod nito ang mga boses sa kanyang isipan. Ma'am Liana, pakicheck po itong structural plan para sa second floor, sabi ni Mang Rin, ang foreman ng proyekto. Kinuha ni Liana ang blueprint, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat linya at sukat. Okay ito, Mang Rin. Pero itong pader na to, gusto ko tanggalin. Gawin nating open space para mas pumasok ang natural na ilaw mula sa bintana. Pero, ma'am, mas malaki po ang gastos in. Tumingin si Liana kay Mang Rin ng may otoridad. The client approved the budget for it. The goal is the vision. Let's not compromise on the vision. Tumango si Mang Rin, puno ng respeto. Masusunod po, ma'am. Sa bawat desisyong ginagawa niya, sa bawat problemang nalulutas niya sa site, unti-unting bumabalik ang kanyang kumpiyansa. Dito, siya ang may kontrol. Dito, siya ang arkitekto ng kanyang mundo. Pero sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, sinusubukan pa rin siyang habulin ng nakaraan. Tuwing bubuksan niya ang kanyang laptop para magtrabaho, laging may bagong email mula kay Marco. Ang subject lines ay puno ng pakiusap. Liana, please talk to me. I miss you. Let me explain everything. Sa mga unang araw, naramdaman pa niya ang kirot. Ang pamilyar na sakit sa kanyang dibdib. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, ang kirot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang kanyang daliri ay otomatikong gumagalaw. Click sa checkbox sa tabi ng pangalan ni Marco. At click sa delete icon. Delete? Walang pag-aalinlangan. Hindi niya binabasa. Hindi niya kailangang basahin. Ang kailangan niya ay katahimikan. Isang gabi, habang nakikipag-video call siya kay Andy, nasilayan niya ang dati niyang sarili. So, ano ng chika? May mga cute bang engineer dyan? Tanong ni Andy, nakangisi. Napatawa si Liana, isang tunay na tawa. Andy, tigilan mo ko. Trabaho ang pinunta ko dito, hindi landi. Sus! Baka lang naman. Para makalimot ka na sa, biglang napatigil si Andy, na pagtantong muntik na niyang mabanggit ang pangalang bawal. Umiti lang si Liana. It's okay. Pero seryoso, wala. At mas gusto ko na muna to, nakakamiss din pala yung ganito. Yung ikaw lang. Yung mga plano mo, sa'yo lang. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga dati nilang kalokohan noong college, sa mga pangarap nila noon na wala pang kinalaman sa mga lalaki. At sa buong oras ng kanilang pag-uusap, ni minsan ay hindi nila binanggit si Marco. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Liana ang isang kakaibang daan. Ang buhay pala ay nagpapatuloy. Naupo siya sa kanyang drafting table at kinuha ang kanyang lapis. Habang dinodrawing niya ang mga detalye para sa lobby ng hotel, isang water feature na may mga bato mula sa ilog, isang chandelier na gawa sa capiz shells, nawala siya sa kanyang ginagawa.
Ang bawat guhit ng lapis ay may layunin. Ang bawat ideya ay malinaw. At habang tinitingnan niya ang nabubuong disenyo sa papel, isang ngiti ang dahan-dahang namuo sa kanyang mga labi. Hindi ito pilit. Hindi ito para sa ibang tao. Ito ay isang ngiti ng purong kasiyahan, isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang buo siya ulit. Kinabukasan, umalis siya sa construction site ng pagod pero masaya. Dapit hapon na at ang kulay kahel na sinag ng araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang malamig na hangin ng Tagaytay. Ito na ang buhay niya ngayon. Payapa. Ngunit biglang may humarang sa kanyang daraanan. Isang makintab at itim na luxury car. Huminto ito sa mismong harap niya, ang makina ay halos walang ingay. Napahinto si Liana, ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Dahan-dahan, bumaba ang tinted na bintana sa passenger side. At sa likod nito, lumitaw ang isang mukha na sa mga litrato lang niya nakita. Isang perpektong mukha na tila inukit ng isang dalubhasang iskultor. Mapupulang labi, matangos na ilong, at mga matang malamig at mapanuri. Si Isabel Santiago de Villa. Hindi ito ngumingiti. Nakatitig lang ito sa kanya, isang tingin na tila sinusukat ang kanyang buong pagkatao. Nakatitig lang si Liana sa babaeng nasa loob ng sasakyan. Ang mukha na yon, na dati simbolo lang ng katotohanang may asawa si Marco, ay may boses na ngayon. Get in the car, Liana. Mag-usap tayo, sabi ni Isabel, ang boses ay kalmado at may otoridad. Hindi ito isang pakiusap kundi isang utos. Bago pa man makasagot si Liana, bumukas ang pinto ng sasakyan. Walang nagawa si Liana kundi ang pumasok. Ang loob ng kotse ay amoy mamahaling leather at isang banayad na pabango. Malamig. Tulad ng babaeng katabi niya. Hindi sila nag-imikan habang umaandar ang sasakyan. Dinala siya ni Isabel sa isang maliit at eleganteng coffee shop na nakatago sa isang tahimik na bahagi ng Tagaytay. Ang lugar ay halatang para sa mga mayayaman, tahimik, eksklusibo, at malayo sa karaniwang turista. Pinili ni Isabel ang isang mesa sa sulok na may tanawin ng hardin. What do you want? Tanong nito habang tinitingnan ang menu. Tubig lang, sagot ni Liana, ang boses ay halos hindi lumabas. Tumango si Isabel at umorder para sa kanilang dalawa. Isang Amerikano para sa kanya, at isang bote ng sparkling water para kay Liana. Ang bawat kilos nito ay pino at kalkulado. Nang maiwan na silang dalawa, nagsimula si Isabel. I'm sorry for what happened, sabi nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila puno ng sinseridad. Walang babaeng dapat makaranas ng ganoon. Napatingin si Liana. Hindi ito ang inaasahan niya. Inaasahan niya ang sigawan, ang panunumbat. Hindi ang pakikiramay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, aminado ni Liana. Wala kang kailangang sabihin, patuloy ni Isabel, na parang siya ang mas nakakaunawa sa sitwasyon. Just felt you deserved to know the truth. Matagal na kayong niloloko ni Marco. Panahon na para malaman mo. May kung anong kumirot sa puso ni Liana. Ang marinig ang katotohanan mula mismo sa asawa ni Marco ay isang panibagong uri ng sakit. Ngunit may bahagi sa kanya na naguluhan. Bakit ito nagpapakita ng simpatsya? A man who can lie to you like that isn't worth it, Liana, sabi ni Isabel na may bahid ng pait sa boses. Akala mo siguro masaya ang buhay ko. Akala mo perpekto. Hindi. Pareho lang tayong biktima ng mga kasinungalingan niya. Sa isang saglit, halos maniwala si Liana. Halos makaramdam siya ng koneksyon sa babaeng ito, dalawang babaeng sinaktan ng isang lalaki. Paano nalaman ng lahat? Tanong ni Liana, ang tinutukoy ay ang article na sumira sa kanyang buhay. Ganoon ba talaga ka-obvious? Na pareho kaming wala sa awards night mo. Isang maliit at banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Humigop ito ng kape bago sumagot. Oh, that, sabi nito, ang tono ay kaswal na kaswal. It was just a coincidence. I have a friend who's a journalist, you know. Bago kami pumunta sa charity event, nabanggit ko lang sa kanya na doon kami pupunta ni Marco. Alam mo naman ang mga yan, they love a story about a power couple. They put two and two together. Nagkataon lang talaga na sa gabi ng awards mo lumabas. Nagkataon lang.
Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isipan ni Liana. Bigla ang lahat ay naging malinaw. Para siyang binuhusan ng nagyelong tubig. Ang timing. Eksakto sa gabi ng kanyang tagumpay. Ang paraan. Isang society blog, hindi isang malaking pahayagan. Mas madaling manipulahin. Ang mga bulaklak. Ang sulat kamay na pambabae. Ang mensaheng, alam ko kung nasaan ka. Hindi iyon isang banta. Isa iyong pagpapakita ng kapangyarihan. At ngayon, itong pag-uusap na ito. Ang kunwaring pakikiramay. Tumingin si Liana kay Isabel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na isang kapwa biktima ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang ahas. Isang mangangaso na naglalaro sa kanyang biktima bago ito tuluyang patayin. Ang sakit na nararamdaman ni Liana ay biglang nagbago. Hindi na ito simpleng pighati dahil sa panloloko ni Marco. Ito ay naging isang malamig at matinding galit. Hindi siya nasaktan dahil sa isang aksidente. Ang pagkawasak niya ay plinano. Hindi siya biktima ng pag-ibig. Siya ay isang piyesa sa laro ni Isabel. Isang piyesa na kailangang tanggalin para manalo ito. Naramdaman siguro ni Isabelle ang pagbabago sa aura ni Liana. Ang katahimikan ni Liana ay hindi na katahimikan ng isang talunan. Ngumiti muli si Isabelle, ngunit sa pagkakataong ito, nakita na ni Liana ang tunay na kulay sa likod ng ngiting iyon. Ang lamig. Ang panunuya. Dumukot si Isabel sa kanyang mamahaling bag at naglabas ng isang business card. Dahan-dahan niya itong inilagay sa ibabaw ng mesa, itinutulak palapit kay Liana. Kung kailangan mo ng tulong para makalimot sa kanya, tawagan mo lang ako, sabi ni Isabelle, ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. After all, tayong mga babae, dapat magtulungan. Napatingin si Liana sa card. Isabel Santiago de Villa. President, The Santiago Group. Napatingin siya sa mga mata ni Isabel. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Itinugma niya ang lamig ng tingin nito. Tumayo si Liana. Hindi niya kinuha ang card. Hindi na siya nagsalita. Tinalikuran niya si Isabel at naglakad palabas ng coffee shop, ang bawat hakbang ay matatag. Hindi na siya tumatakbo. Hindi na siya nagtatago. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit may bago na itong kasama. Isang determinasyon. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol kay Marco. Ang mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park ay isang paraiso ng katahimikan. Ang mga pader ay matataas, ang mga hardin ay perpektong inaalagaan, at ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para kay Marco, ang mansyon ay hindi isang tahanan. Isa itong kulungan. Isang magandang kulungan na gawa sa ginto. Nasa gitna sila ng hapunan ni Isabel. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay puno ng pagkain na inihanda ng kanilang private chef. May steak, may pasta, may alak na nagkakahalaga ng isang buwang sahod ng karaniwang tao. Ngunit ang pagkain ay walang lasa. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat kaysa sa pinakamahal na chandelier na nakasabit sa itaas nila. Tanging ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. How was your day? Basag ni Isabel sa katahimikan, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang pagkain. Fine, sagot ni Marco, isang salitang otomatiko na lang niyang sinasabi. The usual. Meetings. Habang kumakain ako ng steak na wala namang lasa, ano kaya ang kinakain ni Liana ngayon? Baka sinigang. O kaya yung paborito niyang adobo na siya mismo ang nagluto. Siguro nakaupo lang siya sa maliit nilang dining table sa apartment niya, nag-iisa. O mas malala, baka hindi siya kumakain. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang tinidor. Good, sabi ni Isabel, tapos na ang usapan. Ganito ang buhay nila. Isang transaksyon. Isang kasunduan. Walang init, walang pagmamahal. Ang tanging nag-ugnay sa kanila ay ang apelyidong De Villa at ang alyansa ng kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Marco sa library. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay dati nagpapakalma sa kanya. Ngayon, parang sinasakal siya nito. Nagbukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama, si Don Ricardo de Villa. Isang lalaking nasa edad na, ngunit ang tindig ay nananatiling matigas at puno ng otoridad. Marco, sabi nito, ang boses ay kasing tigas ng kanyang tindig. Nakarating sa akin ang balita. You caused a scene at Liana Reyes' apartment. Hindi na nagulat si Marco.
Ang kanyang ama ay may mga mata at tenga sa lahat ng dako. Dad, huwag mo nang ipaliwanag, putol ni Don Ricardo. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang plano mong gawin para ayusin ito. The Santiago family is our most important partner. Hindi natin pwedeng galitin si Isabel. Tumingin si Marco sa kanyang ama. Dad, this is not just about business. This is my life. Sinaktan ko ang babaeng mahal ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang ama. Pag-ibig? Marco, anong edad mo na? Pag-ibig does not run multi-billion peso company. Alliances do honor those. May utang na loob tayo sa mga Santiago. Iniligtas nila ang kumpanya natin mula sa pagkalugi. Ang kasal niyo ni Isabelle ang selyo ng kasunduang iyon. Huwag mong kalimutan yan. Utang na loob. Kasunduan. Ito ang mga rehas ng kanyang kulungan. So I'm supposed to be miserable for the rest of my life para sa utang na loob? Tanong ni Marco, ang boses ay may bahid na ng galit. Your happiness is a small price to pay for the De Villa legacy, sagot ng kanyang ama, malamig at walang emosyon. Ayusin mo ang gulo mo, Marco. Bago pa masira ang lahat ng pinaghirapan natin. Umalis si Don Ricardo, iniwan si Marco na mag-isa kasama ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Umakyat siya sa kanyang kwarto, isang malawak na silid na kasing lamig ng relasyon nila ni Isabel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang tanging litrato ni Liana na hindi niya magawang burahin. Kuha ito sa isang simpleng park. Nakaupo si Liana sa damuhan, nakatingala sa kanya, tumatawa. Ang sinag ng araw ay tumatama sa buhok nito. Walang makeup, walang magarbong damit. Siya lang. Ang Liana niya. At bigla, naalala niya ang sinabi ni Isabel sa hapunan. Nagkataon lang. Hindi siya naniniwala. Alam niyang may kinalaman si Isabel sa paglabas ng article. At ngayon, nalaman niyang pumunta ito sa Tagaytay. Ang babaeng mahal niya ay nasasaktan, hindi lang dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa laro ng kanyang asawa. Isang apoy ang nag-alab sa loob ni Marco. Ang apoy ng pagsisisi ay naging apoy ng galit. Galit sa kanyang ama. Galit kay Isabel. At higit sa lahat, galit sa sarili niya. Tama na ang kaduwagan. Tama na ang pagtatago sa likod ng mga kasunduan. Ilang taon siyang nabuhay para sa iba. Para sa pamilya niya. Para sa kumpanya. Ngayon, gagawa siya ng isang bagay para sa sarili niya. Para kay Liana. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado. Hello, Attorney Cruz, sabi niya nang sagutin ang tawag. Sir Marco, napatawag po kayo. Huminga ng malalim si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa nakangiting mukha ni Liana sa screen ng kanyang telepono. Nagbaba siya ng isang desisyon na magpapabago sa lahat. Simulan mo na ang divorce proceedings. Katahimikan sa kabilang linya. Sir, sigurado po ba kayo? Alam niyo po ang magiging epekto nito sa... I'm sure, putol ni Marco, ang boses ay matatag at pinal. Start it tomorrow. I don't care about the consequences. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya siyang huminga. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Isabel. Nakasuot ito ng isang silk na roba, ang mukha ay walang emosyon gaya ng dati. Sino ang kausap mo? Tanong nito. Enoy lawyer, sagot ni Marco, hindi inalis ang tingin sa kanya. Isang kilay ni Isabelle ang tumaas. Naglakad ito palapit sa mesa sa tabi ng kama ni Marco. May kinuha itong isang brown envelope na kararating lang kaninang hapon sa pamamagitan ng isang messenger. Inihagis niya ito sa ibabaw ng kama. Your lawyer sent this earlier. I opened it, sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Binuksan ni Marco ang envelope. Sa loob, ang mga unang dokumento na kailangan niyang pirmahan. Ang petisyon para sa kanilang diborsyo. Tumingin siya kay Isabel. Ang kalmadong mukha nito ay nawala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang tingin na hindi niya pa nakita dati, isang tingin ng purong galit at pagtataksil. Isang tingin na nangangako ng ganti. You will regret this, Marco. Ang mga sumunod na linggo ay isang panahon ng huwad na kapayapaan. Ibinaon ni Liana ang kanyang sarili sa trabaho, ginagamit ang bawat patak ng kanyang enerhiya para gawing perpekto ang bawat detalye ng hotel.
Ang pagtatagpo nila ni Isabel ay naging isang madilim na lihim na itinago niya sa kanyang isipan, isang babala na nagpapagising sa kanya sa gabi. Ngunit sa umaga, sa ilalim ng sikat ng araw sa Tagaytay, pinipilit niyang isipin na panaginip lang ang lahat. Nasa pagdistansya niya, titigil din ito. Isang hapon, habang abala siya sa pagsusuri ng mga sample ng tile, kasama si Mang Rin, tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ni Andy ang nasa screen. "Hello, bestie." Napatawag ka, masayang bati ni Liana, masaya na may makausap na pamilyar. "Liana, eh." Ang boses ni Andy sa kabilang linya ay hindi masaya. Puno ito ng pagmamadali at pag-aalala. "Nasaan ka?" "Nasa site." "Bakit? May problema ba?" Biglang kinabahan si Liana. "Buksan mo yung link na isisend ko sa'yo." "Ngayon din eh." Beep. Isang message ang pumasok. Isang link sa isang hindi pamilyar na showbiz blog. Kinakabahan, pinindot niya ito. Ang bumungad sa kanya ay isang artikulo na may malaking pamagat, blind item. Sino itong sikat na bagong designer na diumanoy homewrecker ng isang kilalang business tycoon? Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Binasa niya ang mga detalye. Hindi binanggit ang pangalan niya o ang pangalan ni Marco. Ngunit ang mga pahiwatig ay kasing talim ng kutsilyo. Isang Interior Designer of the Year awardee. Ang CEO ng isang malaking kumpanya na kamakailan lang ay laging nakikitang mag-isa sa mga event. Ayon sa aming source, ang designer daw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon ang pamilya ng businessman. Hindi niya kailangang basahin hanggang dulo. Alam na niya. "Liana? Are you still there?" tanong ni Andy. "Siya eh." Bulong ni Liana, ang boses ay nanginginig. "Si Isabel. Siya ang may gawa nito." "Ito na nga ba ang sinasabi ko? Walang ebidensya, pero alam ng lahat kung sino ang tinutukoy." "Ano nang gagawin mo?" Hindi alam ni Liana ang isasagot. Ang tanging alam niya ay ang pakiramdam na para siyang hinuhubaran sa harap ng maraming tao. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla, tumunog muli ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. "Hello," sagot niya. "Emel Reyes? This is Amra Salcedo." Ang kliyente niya. Biglang umayos ng tayo si Liana. "Oh, hello, Amra Salcedo. Napatawag po kayo?" "I just want to inform you, Ina Reyes," sabi ng matanda, ang dating masiglang boses ay naging formal at malamig. "May ilang issue sa mga permit ng lupa na kailangan naming ayusin. We need to temporarily halt the construction." "Po. Pero maayos naman po ang lahat ng papeles natin. I checked them myself. There are new complications. May nag-file ng complaint sa City Hall. We need to stop all work until this is cleared up. I'm sorry. I'll call you again once everything is settled." Click. Binabaan siya ng telepono. Nakatayo lang si Liana sa gitna ng construction site, hawak ang telepono. Ang ingay ng mga martilyo at lagari sa paligid niya ay tila unti-unting humina. Nahuli niya ang tingin ng ilang trabahador. Nakatingin sila sa kanya, pero nang mahuli niya sila, mabilis silang umiwas at nagbulungan. Maging si Mang Rin ay tila hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Naintindihan na niya. Kumalat na ang balita. Ang blind item. Ang proyektong ito, ang kanyang santuwaryo, ay hindi naligtas. Nakarating na dito ang kamandag ni Isabel. Pinilit niyang tapusin ang araw. Ngunit ang bawat minuto ay isang pahirap. Ang mga ngiti ay pilit. Ang mga utos niya ay tila walang bigat. Ang pakiramdam na pinapanood at hinuhusgahan ay nakakapit sa kanyang balat. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang apartment, binuksan niya ang kanyang laptop, umaasang makakahanap ng kahit anong solusyon sa problema sa permit. Ngunit isang bagong email ang bumungad sa kanyang inbox. Subject: Cease and Desist Notice. From the Legal Counsel of the Santiago Group. Naramdaman ni Liana ang pagbigat ng kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang email. Ito ay isang formal na liham mula sa mga abogado ni Isabel. Isang babala na itigil ang anumang uri ng komunikasyon o pakikipag-ugnayan kay Ginoong Marco de Villa. Isang pahiwatig na anumang paninira sa reputasyon ni NJ de Villa ay haharapin ng karampatang aksyong legal. Ito na yon. Ang panggigipit. Hindi na ito tsismis. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Gusto niyang sumigaw.
Gusto niyang maghagis ng gamit. Gusto niyang tumakas. Ngunit saan pa siya pupunta? Napayuko siya sa kanyang mesa, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga braso. Pakiramdam niya ay unti-unting sumisikip ang mga pader sa paligid niya. Dito sa Tagaytay, na akala niya ay kanyang kaligtasan, ay naramdaman niya ang pagiging mas bilanggo kaysa dati. Yee! 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 Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Sino naman ito? Ang may-ari ng apartment. Pulis? Isa na namang mensahero ni Isabel. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa peephole. Ang puso niya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nakatayo sa labas si Marco. Ang mamahalin niyang suit ay gusot na gusot. Ang buhok niya ay magulo. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang pagod, desperado, at talunan. Liana, narinig niyang sabi nito mula sa labas, ang boses ay basag. Alam kong galit ka. Pero nakikiusap ako, kailangan nating mag-usap. Please! Bumukas ang pinto. Sa isang iglap, nakita ni Marco ang lahat sa mukha ni Liana. Ang galit. Ang takot. At ang isang bagay na mas masakit pa sa dalawang iyon, ang pagod. Ang itsura ng isang taong pagod ng masaktan, pagod ng lumaban. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Liana, ang boses ay walang buhay. Liana, pakinggan mo ako, please, pakiusap ni Marco, sumulong ng isang hakbang. Automatikong umatras si Liana. Ang simpleng kilos na iyon ay parang sampal sa kanyang mukha. Kailangan mong malaman ang totoo. Lahat ng ito ang kasal namin ni Isabel, kasunduan lang yon. Isang business arrangement. Utang na loob ng pamilya ko sa pamilya niya. Iniligtas nila ang De Villa Group mula sa pagkalugi. Napilitan lang ako, Liana. Pero ni minsan, hindi ko siya minahal. Hinintay niya ang reaksyon nito. Isang kislap ng pag-unawa kahit kaunti. Pero wala. Si Isabel, patuloy ni Marco, ang boses ay nagiging mas desperado. Siya ang may pakana ng lahat. Ang article, ang panggugulo sa iyo, ginagawa niya yon para saktan ka, para hindi mo na ako balikan. Para manatili ako sa kanya. Maniwala ka sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Liana. Isang tawa na walang bakas ng anumang saya. Maniwala, ulit nito. Paano ako maniniwala sa iyo, Marco? Tingnan mo ang nangyari sa buhay ko simula nang malaman ko ang sikreto mo. Nawala ang respeto sa akin ng mga tao. Ang proyektong pinapangarap ko, biglang natigil. Nakakatanggap ako ng pananakot mula sa mga abogado ng asawa mo. At ngayon, sasabihin mong maniwala ako sa'yo. Kaya nga ako nandito. Ayusin ko to. Nag-file na ako ng divorce, Liana. Ipipaglalaban kita. Huwag, sigaw ni Liana, ang mga mata ay puno na ng luha ng galit. Huwag mo nang ayusin. Dahil sa bawat pag-ayos na ginagawa mo, lalo lang nasisira ang buhay ko. Hindi mo ba nakikita? Ikaw. Ikaw ang problema. Ang kasinungalingan mo ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Umalis ka na, sabi ni Liana, itinuturo ang pinto. Umalis ka na sa buhay ko. Bawat segundo na nandito ka, lalong nasisira ang buhay ko. Wala nang nagawa si Marco. Para siyang isang estatwa na pinagmamasdan ang pagguho ng lahat ng mahalaga sa kanya. Tinalikuran siya ni Liana at isinara ang pinto ng malakas. Blag! Naiwan si Marco sa labas, nakatayo sa dilim. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, isang hatol ng pagkatalo. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, ang mga balikat ay nakabagsak. Ang pakiramdam ng pag-asa na dala niya papunta rito ay naglaho, napalitan ng isang malalim na kawalan. Sumakay siya sa kotse, ngunit hindi niya ito pinaandar. Napayuko siya at ipinatong ang kanyang noo sa manibela. Dito, sa loob ng mamahaling sasakyan, naramdaman niya ang pagiging pinakatanga at pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ng kanyang ama ang nasa screen. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit alam niyang mas malala kung hindi niya papansinin. Dad, sagot niya, ang boses ay pagod. Nasaan ka? Tanong ni Don Ricardo, ang boses ay malamig at walang emosyon. Pauwi na. Huwag ka nang umuwi sa mansyon. At huwag ka na ring pumasok sa opisina bukas. Natigilan si Marco. What are you talking about?
The board held an emergency meeting this afternoon. Dahil sa divorce na isinampa mo at sa iskandalong nilikha nito, bumagsak ang stocks ng kumpanya. The Santiago Group is threatening to pull out their investments. The board has voted. You're suspended as C, effective immediately. Para siyang nabingi. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila nanggagaling sa malayo. Sinuspende. Tinanggalan ng kapangyarihan. Ang kumpanyang minana niya, ang legasya ng pamilya nila, ay kinuha sa kanya. Daddy. You made your choice, Marco. You chose that woman over your family and your company. Now, face the consequences. Click. Nawala ang linya. Nakatitig lang si Marco sa kawalan. Ang huling dalawang haligi ng kanyang buhay, si Liana at ang kanyang karera, ay sabay na gumuho sa loob lang ng ilang minuto. Wala na si Liana. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pamilya. Wala nang natira. Pinaandar niya ang sasakyan at nagmaneho ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga malabong guhit sa kanyang paningin. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng daan sa tabi ng ilog. Pinatay niya ang makina. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ng isang taong nawalan na ng lahat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muling tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Liana. Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumilay sa kanyang puso. Nagbago ba ang isip niya? Tatawagin ba niya siya pabalik? Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Liana? Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Marco, sabi ni Liana. Ang boses nito ay hindi na galit. Mas malala pa. Malamig ito. Walang emosyon. Parang boses ng isang estranghero. Huwag mo na akong guluhin. Nagpadala na ang abogado ko ng restraining order. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso na parang isang piraso ng yelo. Isang legal na pader sa pagitan nilang dalawa. Isang formal na deklarasyon na tapos na talaga ang lahat. Click! Pinatay na ni Liana ang tawag. Naiwan si Marco sa loob ng madilim na kotse, hawak ang tahimik na telepono, nakikinig sa tunog ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ang restraining order ay hindi isang sandata. Iyon ang naintindihan ni Liana sa mga araw na sumunod. Isa itong pader. Isang pader na itinayo niya hindi lang para ilayo si Marco, kundi para ikulong ang sarili niya. Nakatitig siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na niya kilala. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang balat niya ay maputla. Ang dating kislap ng isang artist ay napalitan ng isang blangkong tingin ng isang taong sumuko na. Ito ba ang gusto ni Isabel? Ang makita siyang ganito. Isang anino ng dati niyang sarili, nagtatago sa isang apartment sa Tagaytay, naghihintay na lang na gumuho ang lahat. Isang hapon, dumating si Andy na may dalang pagkain at isang bagong klase ng determinasyon sa mukha. Hindi ko na kaya to, Liana, sabi ni Andy, inilapag ang mga paper bag sa mesa. Hindi ko na kayang panoorin kang nagkakaganyan. Look at you. Andy, pagod na ko eh. Mahinang sagot ni Liana. Pagod? Sila ba hindi napapagod na sirain ka, mariing sabi ni Andy. Hinila niya si Liana patayo at dinala sa harap ng salamin. Tignan mo ang sarili mo. Ito ba ang Liana Reyes na kilala ko? Ang interior designer of the year. Ang babaeng kayang gawing paraiso ang isang bakanteng lot. Anong gagawin mo, Liana? Magmumukmok dito habang dinudungisan nila ang pangalan mo. Habang nananalo sila. Ang mga salita ni Andy ay parang mga sampal na gumising sa natutulog na diwa ni Liana. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. At sa likod ng pagod at peghati, nakita niya ito. Isang maliit na kislap. Ang apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Ang galit na naramdaman niya sa coffee shop noon. Ang tapang na naramdaman niya nang talikuran niya si Isabel. Huminga siya ng malalim. Hindi, bulong niya. Hindi sila mananalo. Tumingin siya kay Andy, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ni Andy ang dati niyang kaibigan. Ang mga mata nito ay may determinasyon na. Tama ka, Andy. Hindi na ako tatakbo. Kinabukasan, ibang Liana ang gumising. Nag-ayos siya. Hindi siya nagsuot ng damit na pambiktima. Nagsuot siya ng isang itim na pantsuit. Ang buhok niya ay maayos na nakatali.
Ang makeup niya ay simple ngunit nagbibigay diin sa kanyang mga mata. Nagsuot siya ng baluti. Hindi na siya nagpaalam kay Andy. Nagmaneho siya papuntang Makati. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay nagpapatibay sa kanyang loob. Ang mga alaala ng sakit at pagtataksil ay hindi na mga multong humahabol sa kanya. Naging mga bala na ito na handa niyang gamitin. Dumiretso siya sa pinakamataas na gusali sa Ayala Avenue. Ang Santiago Tower. Naglakad siya sa lobby na parang pag-aari niya ang lugar. Hindi na siya yumuyuko. Diretso ang kanyang tingin. May appointment po ba kayo kay Ma'am Isabel? Tanong ng sekretarya sa opisina ng presidente. Wala, simpleng sagot ni Liana at nilagpasan ito. Ma'am, bawal po. Pero hindi na niya pinakinggan. Binuksan niya ang malaking pinto na gawa sa kahoy at salamin. Naroon si Isabel, nakaupo sa kanyang malaking mesa na parang isang trono. Ang opisina ay napakaganda, napakalawak, na may tanawin ng buong syudad. Nag-angat ito ng tingin, nagulat, at pagkatapos ay napalitan ng isang ngiting mapang-asar. Well, well. Look what we have here, sabi ni Isabel, ibinaba ang kanyang pluma. Anong ginagawa mo dito? I thought you were hiding in the mountains. Akala ko ba may restraining order ka laban sa asawa ko? Kalmadong isinara ni Liana ang pinto. Hindi ikaw ang pinadalhan ko ng restraining order. Si Marco, sagot ni Liana, ang boses ay matatag. Ikaw ang pinunta ko dito. Tumayo si Isabela at naglakad palapit sa kanya, na parang isang reyna na haharap sa isang hamak na tagasunod. At bakit? Para magmakaawa na tigilan na kita. It's too late for that. Hindi ako naparito para magmakaawa, sabi ni Liana, tinitingnan si Isabel ng diretsyo sa mata. Naparito ako para sabihin sa iyo na alam ko. Alam ko ang lahat. Ang blind item. Ang pagpapatigil sa proyekto ko. Ang pagpapadala mo ng mga bulaklak. Akala mo matalino ka, no? Ngumisi si Isabel. So what if it was me? Anong magagawa mo? Wala, aminado ni Liana, at nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Isabel. Pero alam mo, naawa ako sa'yo. Naawa, tumawa si Isabel. Bakit ka naman maaawa sa akin? Dahil lahat ng ito, ikinumpas ni Liana ang kanyang kamay sa malawak na opisina, itong gusali, ang kapangyarihan mo ginagamit mo lahat para lang sa isang lalaking hindi ka naman mahal. You didn't do this for love, Isabel. You did this because you can't stand losing. Hindi na ako natatakot sa'yo, Isabel. Biglang bumukas ang pinto. Isang assistant ni Isabel ang pumasok, mukhang natataranta. Ma'am. Ma'am, kailangan niyo pong makita to. Itinuro ng assistant ang malaking flat screen sa pader ng opisina na laging nakatutok sa isang business news channel. Itinaas nito ang volume. Lumitaw sa screen ang mukha ni Marco. Nakatayo siya sa harap ng isang pader ng mga mikropono. Isang press conference. Napatingin si Isabel Sari, na lalaki ang mga mata. Gusto kong linawin ang lahat ng maling balita na kumakalat, sabi ni Marco Sari, ang boses ay seryoso at puno ng pagsisisi. Ang kasal namin ni Isabel Santiago de Villa ay isang kasunduan. Isang business arrangement na pinasok ng aming mga pamilya maraming taon na ang nakalipas. Nanigas si Isabel. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Walang pagmamahal na sangkot dito, patuloy ni Marco. At dahil dito, isang inosenteng tao ang nasasaktan. Ang babaeng tunay kong mahal ay si Liana Reyes. At sinisira ninyo ang buhay niya dahil sa kasinungalingan ko at sa mga malisyosong gawain ng iba. Ako ang may kasalanan ng lahat. Kaya't ako na rin ang tatapos nito. Napatingin si Liana mula sa niyi papunta kay Isabel. Ang reyna ay wala na. Ang natira na lang ay isang babaeng natalo, nakatitig sa screen, ang bibig ay bahagyang nakaawang sa pagkabigla at kahihiyan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap mismo niya at live pa sa telebisyon. Kalmadong naglakad si Liana papunta sa pinto. Huminto siya at muling nilingon si Isabel. Tiningnan niya ang babaeng sumira sa kanyang buhay, na ngayon ay mukhang mas wasak pa kaysa sa kanya. Kawawa ka pala, sabi ni Liana, hindi sa galit kundi sa isang malamig na awa. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at lumabas ng opisina, iniwan si Isabel sa gitna ng mga guho ng kanyang pinag-ingatang kasinungalingan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang usok mula sa sumabog na iskandalo ay matagal nang humupa.
Ang mga pangalan nina Marco at Isabel de Villa ay unti-unting nawala sa mga balita, napalitan ng mga bagong tsismis at kontrobersya. Ngunit ang pangalan ni Liana Reyes nanatili. Hindi na bilang isang biktima o isang homewrecker, kundi bilang isang simbolo. Isang simbolo ng babaeng bumangon mula sa pagkawasak at ginamit ang mga basag na piraso para buuin ang isang mas matatag na pundasyon. Ang Boutique Hotel sa Tagaytay, na pansamantalang natigil, ay muling nabuhay. Si El Reyes Salcedo, na puno ng paghanga sa kanyang katatagan, ay hindi lang ibinalik ang proyekto, kundi dinagdagan pa ang budget. Ngayon, nakatayo si Liana sa lobby ng halos tapos ng hotel. Ang dating bakanting espasyo ay isa na ngayong obra. Ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy, ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisam na nagpapakita ng perpektong tanawin ng lawa. Ang water feature na dinisenyo niya ay marahang umaagos, ang tunog nito ay nakakakalma. Ma'am Liana, ang ganda po talaga, sabi ni Mang Rene, nakatayo sa tabi niya, ang mga mata ay puno ng paghanga. Parang paraiso. Ngumiti si Liana, isang tunay at payapang ngiti. Salamat, Mang Rin. Salamat sa inyong lahat. Masaya na siya dito. Tahimik ang buhay niya. Ang kanyang trabaho ay ang kanyang mundo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang sapat na yon. Sapat na siya. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw sa site, naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan. Papalubog na ang araw at ang langit ay may kulay kahel at rosas. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, may nakita siyang isang lalaking nakatayo. Nakatitig ito sa hotel, na parang isang manlalakbay na nakatanaw sa isang lugar na hindi niya mararating. Nakilala agad ni Liana kung sino ito, kahit pa nagbago na ang anyo nito. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit. Ang suot nito ay isang simpleng polo shirt at maong pants. Wala na ang ere ng isang makapangyarihang siye. Ang lalaking nakatayo roon ay mukhang simple. Mukhang payapa. Si Marco. Hindi siya lumapit. Hinintay lang niya itong mapansin siya. Nang lumingon si Marco at magtama ang kanilang mga mata, walang pagkabigla. Isang tahimik na pagkilala lang. Naglakad ito palapit sa kanya, bawat hakbang ay mabagal at may paggalang. Liana, bati nito, ang boses ay mahina. Marco, sagot ni Liana, ang boses ay kalmado. Wala na ang galit. Wala na ang sakit. Tanging isang tahimik na pag-usisa na lang ang natira. Maganda, sabi ni Marco, ang tinutukoy ay ang hotel. Mas maganda pa sa na-imagine ko. This is your masterpiece. Thank you. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Hindi ito yung tipo ng katahimikan na nakakailang. Ito ay isang katahimikan na nagbibigay daan para sa mga bagay na hindi masabi ng mga salita. Umalis na ako sa kumpanya, sabi ni Marco, na parang nagbabasa ng kanyang isipan. Iniwan ko na ang lahat. Lily father and were not on speaking terms. Mas pinili niya ang Santiago Group. I'm sorry to hear that. Umiling si Marco. Huwag. It was the best decision ever made. Nagtuturo ako ngayon sa isang maliit na university. Business management. Simple lang. Tahimik. Tumingin ito sa kanya. Masaya. Doon, nakita ni Liana ang pagbabago. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Marco na minahal niya noon, ang lalaking nakakulong sa mga obligasyon at kasinungalingan. Ito ay isang bagong tao. Isang taong malaya. At bigla, sa harap niya, sa ilalim ng papalubog na araw, dahan-dahang lumuhod si Marco. Hindi napigilan ni Liana ang bahagyang pagkabigla. Ngunit hindi isang kahon ng singsing ang unang kinuha ni Marco mula sa kanyang bulsa. Ang kinuha niya ay isang nakatuping papel. Maingat niya itong binuksan at iniabot sa kanya. Certificate of Finality of Annulment. Nakatitig si Liana sa dokumento. Ang opisyal na katibayan na tapos na ang lahat. Namalaya na si Marco. Isang patunay. Pagkatapos, dumukot muli si Marco sa kanyang bulsa. Sa pagkakataong ito, isang maliit na kahon na nga ang kanyang kinuha. Binuksan niya ito, at sa loob ay may isang singsing. Simple lang, hindi magarbo. Isang maliit na diamante na kumikinang sa huling sinag ng araw. Tumingala si Marco, ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pagsisisi, ngunit mayroon ding bagong pag-asa. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, Liana, sabi nito, ang boses ay matatag ngunit malumanay.
Hihintayin kita kahit gaano katagal. But I want you to know, malaya na ako. Malaya na akong mahalin ka ng tama. Nakatitig lang si Liana. Mula sa dokumento, papunta sa singsing at pabalik sa mga mata ni Marco. Ang puso niya, na matagal nang natutulog, ay naramdaman niyang tumibok. Hindi ito ang nakakabaliw na tibok ng pag-ibig na naramdaman niya noon. Ito ay isang mahinahon at matatag na pagtibok. Hindi siya sumagot ng "Yee." Hindi rin siya umiling. Sa halip, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting banayad, mapayapa, at puno ng kahulugan. Isang ngiti na nagsasabing ang lahat ay posible. Isang ngiti na nagsasabing ang tunay na pagbangon ay hindi lang tungkol sa paglimot, kundi sa pagiging handang magsimula muli, sa tamang paraan, at sa tamang panahon. At dito nagtatapos ang kwento ni Liana at Marco. Maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa gabi ng tagumpay at trahedya, hanggang sa sandali ng pagbangon at pangalawang pagkakataon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama niyo akong umiyak sa mga sandali ng pighati, nagalit sa mga panahon ng pagtataksil, at umasa sa gitna ng kawalan. Naging bahagi kayo ng bawat emosyon, at iyon ang nagbigay buhay sa bawat salita. Ang kwento ni Liana at Marco ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay nasusugatan, nagkakamali, at kung minsan, nawawasak. Ngunit ito rin ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at magsimula muli. Ito ay isang kwento tungkol sa paghahanap ng lakas hindi sa pag-ibig ng iba, kundi sa pagmamahal sa ating sarili. Na bago natin buksan ang ating puso para sa iba, kailangan muna nating matutunang buuin ang ating sarili. At ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang saktan ka pa nito. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang paglalakbay. Ngayon, kami naman ang gustong makarinig mula sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinaka-nag-iwan ng marka sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.